Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos, kapag lumaban, kung inaaway nila, galit sila. And then, yung guns. Guns pala, sorry. Kung unstable ako, paningin ko, unstable din sila. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Voters, you demand na mag-drug test ang mga congressional candidates. I do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, 2 lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. Unahin ko muna yung Senator Pimentel. Unahin ko muna Senator Pimentel, Senator Escudero, Remulla, sino ba isa? Amy Marcos. Yeah. Wala siyang comment. Senator Ma'am Socorro Pimentel, SP lang po. And then, young guns. Guns pala, sorry. Okay. So, yon. So, binasa ko yung kanilang mga statements and nakita ko doon ay puro unusual, unbecoming, unhinged. Ano yung isang nila? Desperada, ma'am. Hindi, may eh. Unhinged. Yeah, unhinged, unusual, unbecoming, Uncalled for. unsound mind, and what's the other one? Uncalled for. Hindi, meron pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Stable. Ang talagang Yes. So, yung 5 na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And, unahin na muna natin, 2 kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yon agad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, talagang mga babagal ang pick-up. So, yun. And the next one is neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam.
Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapare-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Eh, paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Eh, para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan nyo mang gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So, anytime. So dapat Dapat ngayon na. Ayun na. Dapat 10 Ngayon months. na. Magpa-drug test tayong lahat. At dagdagan ko ang sa akin, neuropsychiatric game. Ganito nag-reso before si Congressman Colong, pero wala man lang may sample. Diba? Oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So hanggang congressional lang, ma'am. Yes. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag-i-call nila ang DARE ko. Drug test sa inyo, dalawang test sa akin. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Yes. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, pala mo din na makikdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito ng mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka.
buang. Desperado, ma'am. Desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget, hindi ako mabayaran ng pera. Laki ng problema nila. Ngayon, ayaw ko na tumahimik. Doon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao sasalita kontra sa... Mawawala ako sa akin. Sandali, saan ako? Doon sa tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang tupaluka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, the televised exam, tests. They want to challenge it ang televised test. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwede magsikreto-sikreto kayo dyan ng testing ninyo. Ma'am, you said po na you're speaking against the government. Are you positioning yourself as the opposition? Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin eh. Sila talaga ang inaatake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao, I was mayor already, I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, nagkatrabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila. Nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President, kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan nilang ako. Kasi may pagbabagong campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos, kapag lumaban, yung inaaway nila, nagjalit sila. And, sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako known na palaaway. Except, yung inuunahan na. Thanks for diving into the world of curiosity with us here at Curiosity Vaults. If today's video sparked your imagination or left you wanting to learn more, be sure to hit that like button and subscribe for even more fascinating discoveries. Unlock the mysteries of the world with us in every episode. And remember, stay curious because there's always something new to discover.